Natapos ng 5 miyembro ng Akatsuki ang pagselyo sa Six Tails sa loob ng demonic statue of the Outer Path na nagresulta sa pagkamatay ng Jinchuriki nito. Sinabi ni Toby kay Konan na inatasan niya ang Taka, ang grupo ni Sasuke, na kunin ang Eight Tails at tiniyak ang kakayahan at tagumpay ni Sasuke. Sa bahay, naalala ni Naruto ang huling pagkikita nila ni Itachi kung saan inilagay siya ni Itachi sa isang genjutsu upang makapag-usap sila ng maayos. Tinanong siya ni Itachi kung ano ang gagawin niya kung aatakihin ni Sasuke ang Konoha. At kung papatayin ba niya ito. Sumagot si Naruto na ililigtas niya ang Nayon nang hindi pinapatay si Sasuke. Tinawag siyang isang batang hanggal ni Itachi na sinasabing ang mga shinobi ay kailangang gumawa ng mahihirap na desisyon. Naalala ni Naruto ang sinabi ni Jiraiya na isuko na si Sasuke dahil ang mga shinobi ay dapat gumawa ng ganoong desisyon. Ngunit sinabi ni Naruto kay Itachi na hindi niya isusuko si Sasuke dahil bahagi ito ng kanyang ninja way. Ngumiti si Itachi at inilagay ang kanyang uwak sa loob ni Naruto. Sinasabing ibinabahagi niya ang ilan sa kanyang kapangyarihan sakaling magpasya si Sasuke na atakihin ang Nayon. Pinagnilayan ni Naruto ang mga salita ni Itachi at nagtanong kung kumusta na si Sasuke ngayon. Habang hawak ang kanyang mga mata sa sakit, si Sasuke at si Jugo na may dalang walang malay na sina Karen at Suigetsu ay bumalik sa hideout ng Akatsuki kung saan ibinigay ni Sasuke ang katawan ni Killer Bee kay Madara. Habang palis na si Sasuke, tinanong siya ni Madara kung saan siya pupunta. Sumagot si Sasuke na una, gagamutin niya ang kanyang mga sugat at pagkatapos ay sisirain ng Konohagakure. Ngumiti si Madara habang naaalala ang isang pag-uusap kay Sasuke kung saan tinanong niya si Sasuke kung ang kanyang layunin na sirain ang Konoha ay maaapektuhan ng layunin ni Itachi na iligtas ito. Sumagot si Sasuke na pinanagot niya ang 2 miyembro ng konseho ng Konoha at si Danzo Shimura at papatayin sila dahil sila ang nag-utos kay Itachi na patayin ang kanyang sariling angkan kabilang ang kanyang ina at ama. Sinabi ni Sasuke kay Madara na hindi siya pinatay ni Itachi noong gabing iyon dahil mas mahalaga kay Itachi ang kanyang buhay kaysa sa Nayon, gayon din, mas mahalaga kay Sasuke ang buhay ni Itachi kaysa sa Nayon at nais niyang patayin ang lahat ng nakatira sa Konoha. Sinasabing pare-pareho silang may kasalanan sa pamumuhay sa ligtas at mapayapang kapaligiran na isinakripisyo ni Itachi ang lahat para sa kanila. Dahil napansin ang hindi pagtugon ni Madara, pinaalalahanan ni Sasuke ang Uchiha na kahit ituring siya ng iba bilang isang emosyonal na bata, wala siyang pakialam sa sinumang may ibang opinyon sa kanya, at ang kanyang pagmamahal kay Itachi at ang hindi mapawi na kalungkutan pagkatapos ng kanyang kamatayan ay magtutulak sa kanya na patayin ang sinumang hahadlang sa kanyang landas. Samantala sa Kamogakure, sinabi ni Jay sa Raikage na ang kanyang kapatid na si Killer Bee ay dinukot ng isang miyembro ng Akatsuki na isang Uchiha mula sa Konoha. Sa Nayon, ginaisang si Naruto ni Kakashi na nagsabing ipinapatawag siya ni Tsunade. Habang papunta sa opisina ng Hokage, napansin ni Naruto sina Gamabunta at Gamekichi, nagtatanong kung bakit naroon ang 2 palaka at kung bakit tahimik si Kakashi. Sa loob ng opisina ni Tsunade, sinalubong si Naruto ni Fukasaku, isa sa 2 dakilang Sage Toad at sariling guro ni Jiraiya. Nainsulto si Naruto nang tawagin ni Fukasaku si Jiraiya bilang isang bata habang natatawa ang palaka na tinawag ni Naruto si Jiraiya bilang pervy sage. Gayunpaman, isiniwalat ni Fukasaku kay Naruto na namatay si Jiraiya sa kanyang laban kay Pain. Nalungkot si Naruto at hindi makapagsalita habang nagtatanong si Kakashi kung paano namatay si Jiraiya. Ipinahayag ni Fukasaku na nalaman ni Jiraiya na si Pain, ang leader ng Akatsuki, ay nag-ooperate mula sa Amegakure at nagpasya siyang pasukin ang Nayon upang harapin ito. Sa kanilang pagkikita, nalaman ni Jiraiya na si Pain ay ang kanyang dating estudyante na si Nagato. Nagulat sina Kakashi at Shizune nang idagdag ni Fukasaku na si Pain, kasama ang 5 iba pa, ay may Rinnegan. Hindi makapaniwala si Kakashi na may 6 na tagapagdala ng Rinnegan sa mundo habang ipinaliwanag ni Shizune na ito ay dating itinuturing na isang alamat na dojutsu na minsang ginamit ng Sage of Six Paths. Inalis ni Fukasaku ang kanyang robe at ipinakita sa kanila ang code na inukit ni Jiraiya sa kanyang likod. Nagpasya si Naruto na sisihin si Tsunade sa pagkamatay ni Jiraiya, sinasabing hindi niya dapat pinadala ito sa isang mapanganib na misyon. Habang umaalis, sinabi niya kay Tsunade na kung si Jiraiya ang naging ika-5 Hokage, hindi siya kailanman ipapadala sa parehong misyon. Sinubukan ni Kakashi na humingi ng paumanhin kay Fukasaku para sa pag-uugali ni Naruto, ngunit sinabi ng Sage Toad kay Kakashi na nakikita niya kung gaano kamahal ni Naruto si Jiraiya. At naniniwala siya, higit sa lahat, na si Naruto ang anak ng propesya. Habang naglalakad pa uwi, naalala ni Naruto ang ilang alaala kay Jiraiya noong una niyang tinawag si Gamabunta, noong hiniling ni Jiraiya na samahan siya sa paghahanap kay Tsunade, at kung paano sinabi ni Jiraiya na si Naruto ay nagpapaalala sa kanya ng ika-4 na Hokage.
Habang naaalala ang pagbibigay ni Jiraiya ng popsicle stick sa kanya, napansin ni Naruto ang mga dahon sa hangin at tumingin sa langit, malungkot. Umalis si Naruto mula sa opisina ni Tsunade habang nag-iisip si Fukasaku na sana si Naruto nga ang anak ng Propacia. Sinabi niya na bago mamatay si Jiraiya, nahuli nito ang isa sa mga Ominin, at napatay rin niya ang isa sa 6 na katawan ni Pain, na dala ngayon ni Fukasaku. Pagkabigay ng bangkay kay Tsunade, inutos ng Hokage kay Shizune na i-ready ang autopsy unit. Nagpa-picture din si Fukasaku ng likod niya at humiling kay Tsunade na ID code ang clue at ipaalam sa kanya, pati na rin kay Naruto. At na maaari siyang kontaken sa Mount Mayaboko. Habang pauwi si Naruto, napangiti siya nang makita ang Icha-Icha poster at naalala si Jiraiya na laging sumisilip sa mga hubad na babae kunwari research daw para sa libro niya, at naalala rin niya ang una nilang adventure ni Jiraiya. Nakasalubong niya si Iruka na nagsabing pinag-uusapan siya ng buong nayon at nagyaya sa Ramen Ichiraku, sagot na raw niya. Pero tumanggi si Naruto, gusto raw muna niyang mapag-isa. Sa opisina, inatasan ni Tsunade si Shikamaru na ID code ang code ni Jiraiya. Tapos umalis siya habang umiiyak, naaalala ang huling usapan nila ni Jiraiya. Sa bahay, naiyak si Naruto at naglakad-lakad sa gabi. Bumili siya ng popsicle at umupo sa bench, hinayaan lang tumulo ang luha. Lumapit si Iruka at pinakalma siya habang sinabi ni Naruto na isa sa mga pangarap niya ay makita ni Jiraiya na maging Hokage siya, pero ang natatandaan lang ni Jiraiya ay yung noob pa siya. Paalala ni Iruka na disipulo siya ng isang Sannin at lagi siyang pinupuri ni Jiraiya, parang apo na raw ang turing sa kanya. Kaya dapat ipagpatuloy niya ang pagiging ninja na proud si Jiraiya. Binasag ni Iruka ang popsicle sa dalawa at kumuha ng isa, gaya ng ginagawa ni Jiraiya dati. Pagkatapos ay report ni Motoko at Shiho ng Konoha Cryptanalysis Team kay Shikamaru na si Jiraiya lang at mga malalapit sa kanya ang makakadekode ng code, tinanong ni Shikamaru sina Tsunade at Kakashi pero di rin nila masolve. Kaya pumunta si Shikamaru sa bahay ni Naruto pero malungkot pa rin ito. Para ma-boost ang vibes, dinala siya ni Shikamaru sa ospital para makita si Kurenai na buntis at sinabi na si Asuma mismo ang nagbilin sa kanya na turuan ang magiging anak nila. Paalala ni Shikamaru na alam niya ang pakiramdam ng mamatayan ng sensei. Pero imbes na umiyak lang, dapat magpatuloy at lumago mula estudyante, maging guro, bilang paggalang sa mga nagturo sa kanila. Naalala ni Naruto ang masayang alaala ni Jiraiya, napangiti siya, at ibinigay sa kanya ni Shikamaru ang code ni Jiraiya para siya na ang mag-decode. Habang tinititigan ni Naruto ang code ni Jiraiya, sinabi niya na yung siyam na inakala nila ay hindi talaga numero, kundi sulat kamay ni Jiraiya na para talagang katakana. Si Naruto lang ang nakakaalam nito dahil sa pagbabasa niya ng mga nobela ni Jiraiya. Dahil dito, sinabi ng Konoha Cryptanalysis Team na si Naruto talaga ang pinatutungkulan ng mensahe, at yung ibang numero ay tumutukoy sa mga page number sa Icha-Icha series. Kahit nahihiya, napilitan si Kakashi na basahin ng malakas ang ilang part ng bastos na libro ni Jiraiya hanggang sa ma-decode nila ang mensahe na wala sa kanila ang tunay. Pagkakarelay ng decoded message kay Fukasaku, naalala niya na sinabi ni Jiraiya sa kanya na wala ni isa sa 6 na katawan ni Pain ang mukhang si Nagato. Kaya humiling si Fukasaku ng permiso kay Tsunade na isama si Naruto sa Mount Mayaboko para turuan ng Sage Mode. Pumayag si Naruto dahil gusto niyang makaganti para sa pagkamatay ni Jiraiya at na-reverse summon siya papunta sa Mount Mayaboko. Habang palis sina Naruto at Fukasaku, napaisip si Tsunade na sinabi nga dati ng Great Toad Sage na magiging manunulat si Jiraiya. At yung mismong libro niya ang naging susi sa pag-decode ng code, kaya nagpas siyang maniwala si Tsunade na si Naruto nga ang anak ng Propacia. Sa Mount Mayaboko, nalaman ni Naruto na si Gamakichi ang nag-summon sa kanya dahil kaya ng mga Palaka na i-summon ang taong may kontrata sa kanila. Pagkatapos kumain ng luto ni Shima, ipinaliwanag ni Fukasaku ang basics ng Senador Jutsu at sinamplihan pa ni Gamakichi para kay Naruto. Sinabi ni Fukasaku na kailangan matutong kumuha si Naruto ng natural energy. Sabi naman ni Gamakichi, kailangan munang mamatay si Naruto bago niya matutunan yun. Sa Mount Mayaboko, sinabi ni Fukasaku kay Naruto na kapag sobra ang na-absorb na natural energy, pwedeng maging batong Palaka ang isang tao. Ipinakita niya na yung mga frog statue sa paligid nila ay dating mga estudyante na nabigo. Ipinakita rin ni Fukasaku na ang toad oil ay nakakatulong para makakuha ng natural energy. Pag pinahid ito sa balat ni Naruto, unti-unti niyang naramdaman ang natural energy, pero nagsimula na rin siyang magbago ng itsura, nagkaroon ng palakang kamay at mata. Gamit ang baston, pinalo siya ni Fukasaku para mawala ang energy at bumalik sa dati ang katawan niya. Ipinaliwanag ni Gamakichi na yung kailangan mong mamatay ay tungkol sa pagkawala ng pagkatao kapag naging Palaka ka habang buhay.
Dagdag ni Fukasaku, pati si Jiraiya ay hindi rin ganap na kontrolado ang Sage Mode, kaya nagkaroon pa rin ng bahaging palaka ang katawan. Nagdesisyon si Naruto na pabilisin ang training gamit ang Shadow Clones, at pumayag si Fukasaku. Kahit palaging bagbog sa training, unti-unti niyang nararamdaman ang paligid na puno ng natural energy. Para subukan ang progress niya, pinahawak ni Fukasaku sa kanya ang isang frog statue gamit ang Senador Jutsu. Naibuhat ni Naruto, ikinagulat ni Gamakichi. Napansin ni Fukasaku na mas mabilis pa natuto si Naruto kaysa kay Jiraiya. Sinabi niya na kailangan ng matutunan ni Naruto ang pag-absorb ng energy kahit wala ng Toad Oil, pero binigyan muna siya ng break. Ibinigay ni Fukasaku kay Naruto ang unang librong sinulat ni Jiraiya, The Tale of the Utterly Godly Shinobi. Habang binabasa ni Naruto ang libro, napansin niyang pareho sila ng pangalan ng bida. Nakita rin niya ang litrato ni Jiraiya sa likod ng libro, at napaluha habang naaalala ang training nila dati. Noon, sinabi ni Jiraiya na gusto niyang baguhin ang mundo sa pamamagitan ng libro niya at nagpapasalamat siya na naging student niya si Naruto. Tinukso ni Naruto noon na wali naman benta ang mga libro ni Jiraiya, at sagot ni Jiraiya ay hindi niya bibigyan ng autograph si Naruto. Ngumiti si Naruto at nagpasalamat kay Jiraiya dahil binigyan siya ng mas mahalagang bagay kaysa sa kahit anong libro. Samantala, in-announce ni Madara sa ibang Akatsuki na nahuli na ni Sasuke ang 8 Tails. Habang naghahanda silang isil ito, ipinakita ni Pain ang bago niyang katawan at sinabi na pupunta na ang 6 Paths of Pain sa Konoha. Sina Zetsu, Konan, Madara, at Kisame ay sinimula na ang pagsil kay Killer Bee sa demonic statue of the Outer Path, pero laking gulat nila na hindi pala si Killer Bee ang laman nun, kundi putol lang na galame ng octopus. Tinubukan ni Naruto gamitin ang natural energy kahit walang Toad Oil, pero palpak nagsimula siyang mag-mutate ulit pati yung mga shadow clone niya, nagiging palaka. Sabi ni Fukasaku, ang susi ay focus. Kaya dinala niya si Naruto sa tuktok ng matataas na spire at sinabi na kailangan niyang matutong mag-concentrate at hindi gagalaw. Kapag gumalaw siya, laglag siya sa bangin. Hindi nagtagumpay si Naruto sa una at nasalo siya ni Fukasaku gamit ang dila niya. Naalala ni Fukasaku ang training noon ni Jiraiya. Nalaman ni Naruto na ganito rin ang training ni Jiraiya dati at inabot ito ng ilang taon bago na master. Pero sabi ni Naruto, wala siyang oras sa ganun, kaya gumamit siya ng 2 shadow clones para mapabilis ang progress. Makalipas ang ilang oras, nagawa nilang 3 na umupo sa ibabaw ng tabla sa tuktok ng spire, hindi gumagalaw kahit buong araw, kahit pa umulan. Sa wakas, nakapasok si Naruto sa Perfect Sage Mode. Namangha si Fukasaku sa bilis ng pagmaster niya ng Senador Jutsu kahit walang Toad Oil. Sabi niya, baka maungusan pa ni Naruto si Jiraiya. Biglang may ibon na lumandeng sa balikat ni Naruto, nawala focus niya, at nahulog siya pababa. Bumagsak siya sa lupa na may impact, pero hindi man lang nasugatan. Sabi ni Fukasaku, dahil sa Sage Mode, mas tibay, bilis, at lakas ang meron si Naruto ngayon. Mabilis na rin siya mag-recover. Idinagdag ni Fukasaku na may isa pang kailangang matutunan si Naruto, ang Frog Keita, isang taijutsu na para lang sa mga master ng Sage Mode. Samantala, nagtatago ang Team Taka sa isang hideout sa Kamogakure. Naiinis si Suigetsu kasi naiwan ang Kubakarabocho niya sa Valley of Clouds and Lightning. Tinanong niya si Sasuke kung ibibigay ba talaga ng Akatsuki sa kanila ang power ng Tailed Beast. Sagot ni Sasuke, hindi na niya kailangan yun dahil may Mangekyou Sharingan na siya, pero bigla siyang napahawak sa mata niya, lumalabo na ang paningin niya. Biglang boses ni Karen, may nasense siyang chakra sa labas ng hideout. Si J.A. Isang Kumo Shinobi, natuntun sila at gustong magpadala ng mensahe gamit ang Messenger Lizard sa kasama niyang si Kay pero pinatay ni Sasuke ang butiki gamit ang espada niya at si Jugo na ang sumalo kay Jay sa opisina ng Raikage. Galit na galit siya nang malaman niyang dinukot ni Sasuke ang kapatid niya. Tinanong niya kung bakit hindi pa rin ginagalaw ng Hokage ng Konoha si Sasuke. Gusto niyang bawiin ang kapatid niya kaya iniutos niya sa assistant niya na kumuha ng impormasyon kay Tsunade tungkol kay Sasuke. Pinadala rin niya ang Team Samway, mga student ni Killer Bee, para hanapin at bawiin ito mula sa Akatsuki. Nagdesisyon din ng Raikage na magkaroon ng 5-cage summit para mapag-usapan kung paano susugpuin ang Akatsuki. Nang matutunan na niya ang Frog Keita, nagdesisyon sila ni Fukasaku na magpahinga muna sa gabi. Pero habang natutulog na si Fukasaku, palihim na umalis si Naruto at sinubukan ng bagong teknik gamit ang Sage Mode. Nang magtagumpay siya, napangiti siya at sinabi sa sarili niya na itutuloy niya ang pagsasanay sa sikreto nang walang ibang makakaalam. Sinimula ni Pain ang pag-atake sa Konohagakure, pinatay ang mga border shinobi ng madali. Inutos niyang ang Azura Path, Animal Path, at Preto Path ay kasama sa assault team, habang ang Naraka Path, Deva Path, at Human Path, kasama si Konan, ay ipapadala para hanapin si Naruto Uzumaki.
Gamit ang kanyang Rinnegan, naramdaman ni Pain ang barrier na nagtatanggol sa nayon. Inilusyon niya ang Konoha barrier team na iisa lang ang kalaban pero pinasok ng Animal Path ang barrier mula sa ere at tinawag ang ibang 5 path pagkapasok nila sa loob ng bayan. Sa Mount Mayaboko, pumunta si Shima sa Konoha para kumuha ng mga ingredients para sa hapunan habang ipinaliwanag ni Fukasaku kay Naruto ang mga disbentahe ng Sage Mode. Sinabi ni Fukasaku na kailangan tumayo ng hindi gumagalaw at mag-focus para makapasok sa Sage Mode, pero tinawanan lang ni Naruto at sinabi niyang sayang lang ang Senador Jutsu training. Pero sinabi ni Fukasaku na noong laban ni Jiraiya kay Pain, tinawag sila ni Jiraiya para umupo sa balikat niya at mag-ipon ng natural energy habang siya ay lumalaban. At pwede ring gawin ni Naruto yun kung kailangan niyang gamitin ang Sage Mode sa laban. Samantala, gumamit si Inoichi ng mind reading technique kay Yudechi, isang Omenin na nahuli ni Jiraiya. Matapos maghirap, nakuha ni Inoichi na basahin ang utak ni Yudechi. Ngunit pumasok ang anak ni Inoichi, si Ino, at nagsabi na inaatake na ang Konoha. Sa ospital, nagtatrabaho sina Shizune at ang team niya sa autopsy ng katawan ng Animal Path at natuklasan niyang ang mga rods na tumusok sa katawan ng Animal Path ay chakra receivers na kasalukuyang nag-iipon ng chakra. Matapos ang pagsabog, nakasalubong si Sakura ng isang giant centipede na tinawag ng bagong Animal Path at tinalo ito ng isang malakas na tama, iniligtas ang isang babae at ang apo nito. Sinabi ni Iruka kay Sakura na pumunta na sa Konoha Hospital habang ang ibang Chunin ay nagsusumikap na protektahan ang bayan. Sa kanyang opisina, sinabi sa kay Tsunade ng Konoha Barrier Team na isang intruder lang ang nadetect nila pero marami pa ang umatake sa nayon. Isa sa mga Anbu members ang nagsabi kay Tsunade na ang mga kalaban ay nakasuot ng itim na kasuotan na may pulang ulap. Nang malaman niyang ang Akatsuki na pala ang umatake, at naalala ang sinabi ni Fukasaku na si Naruto ang Child of the Prophecy, iniutos ni Tsunade na hanapin si Naruto. Patuloy ang pag-atake ni Conan at ng Six Paths of Pain sa Konoha Gear, pinapatay at tinatanong ang mga shinobi at mga sibilyan tungkol sa kinaroroonan ni Naruto Uzumaki, ang Jinchuriki ng Nine-Tailed Fox. Dahil sa mga responsibilidad ni Tsunade bilang Hokage at sa pangunguna ni Shizune sa autopsy, si Sakura na lang ang iniwan na manggalaga sa mga sugatang tao sa Konoha Hospital. Nagdesisyon si Danzo Shimura na ipaalam kina Koharu Utatane at Homura Mitokado, ang dalawang elder ng Konoha Council, na ang Pain ng Akatsuki ay winawasak ang kanilang bayan para hanapin si Naruto na si Tsunade ay kasalukuyang pinipilit dalhin pabalik sa nayon. Galit na pumasok ang dalawang elder sa opisina ni Tsunade at tinanong siya kung bakit hindi nila iniwan si Naruto sa Mount Mayaboko, hindi kontento sa paraan ng kanyang paghawak sa mga pangyayari. Habang binabanggit nila ang mga panganib ng pagbigay kay Pain ng Nine Tails na pumatay pa kay Jiraiya, natuwa si Tsunade nang tawagin nilang sisidlan lang si Naruto ng makapangyarihang beast. Hinawakan niya ang mga ito sa mga kwelyo at sinabi na hindi lang si Naruto isang sisidlan, kundi isang shinobi ng Konoha, isang kasama na nangako protektahan ng kanilang nayon. Inalala niya nung niligtas siya ni Naruto sa laban nila ni Kabuto at sinabi sa mga elder na ang third Hokage, si Chiyo ng Suna at si Jiraiya ay may mga bagay na wala sila, ang lakas ng magtiwala at magpanatili ng pananampalataya sa isang tao tulad ni Naruto. Sa Mount Mayaboko, pinahusay ni Naruto ang kanyang koneksyon sa kalikasan at ginamit ang kanyang Sage Mode para mapabuti ang isang partikular na teknik. Nagmamadali si Shizune papunta sa opisina ni Tsunade at ipinahayag na nakakita sila ng mga chakra receiver sa katawan ng Jiraiya na nahulog, at ang chakra receiver mismo ay patuloy na gumagana. Iniisip ni Tsunade kung bakit nagpapadala si Pain ng chakra sa ibang katawan, at iniutos niyang ipadala si Kosuke, isang messenger toad, pabalik sa Mount Mayaboko para iparating ang sitwasyon kay Naruto at Fukasaku. Si Tsunade ay dumiretso sa bubong. Habang umaalis ang lahat sa opisina, inihanda ni Kosuke na mag-disperse pabalik sa kanyang tahanan, ngunit pinagtaga siya at pinatay ni Danzo, na hindi nais na bumalik ang Nine-Tails sa Konoha. Sa bubong, tinawag ni Tsunade si Katsuyo at inutos na gamitin ang Slug Great Division upang maghiwalay at maging mas maliliit na slug at magpagaling sa mga sugatang tao, na nangangakong protektahan ng bayan bilang Hokage. Samantala, ang Deva Path ni Pain ay tinatanong si Iruka, ngunit hindi ito nagsiwalat ng kinaroroonan ni Naruto. Bago pa makapatay si Pain kay Iruka, nailigtas siya ni Kakashi na naghahandang labanan ng Deva Path habang nakatakas si Iruka. Nakipaglaban si Kakashi laban sa Deva Path, sinusubukang salpukin ito gamit ang kanyang lightning cutter. Gamit ang kanyang Rinnegan, na-disrupt ni Pain si Kakashi na nawala ng focus at hindi nakapagsalakay. Ginamit ni Pain ang Shinra Tensai ng Deva Path para itulak si Kakashi na nagdulot ng pagsabog.
Sa gitna ng mga guho, lumabas si Kakashi at ginamit ang Lightning Beast Tracking Fang para atakihin ang Deva Path, ngunit na-block ito ng Azura Path na dumating. Gamit ang Bansho Tennen Technique, hinailan ni Pain si Kakashi papunta sa espada ng Azura Path na tumago sa kanya at parang pinatay siya. Ang impaled na Kakashi ay hindi pala si Kakashi, kundi isang Lightning Release Shadow Clone, at ang totoong Kakashi ay lumabas mula sa mga guho. Kasama niya ang mga reinforcement na sina Choji, Choza, at Shito Akamichi mula sa Akamichi clan, pati na rin ang tatlong ibang shinobi. Ginamit nila Choji at Choza ang partial multi-size technique para durugin ang Azura Path habang ang iba ay nagtatangkang patumbahin ang Deva Path. Pero ginamit ni Pain ang Shinra Tensei para itulak sila at patayin ang tatlo. Napansin ni Kakashi na ang Deva Path ay may 5 segundo na pagitan sa bawat atake, kaya nagdesisyon siyang samantalahin ito at subukang patayin si Pain gamit ang Lightning Cutter, ngunit tinangkilik ng Azura Path na buhay pa ang katawan nito para protektahan ang Deva Path. Upang samantalahin ang interval, nagtapon si Kakashi ng chain sa ilalim ng lupa at ginamit ang Earth Release, Hiding Like a Mole technique para atakihin si Pain. Pero nirebisa ni Deva Path gamit ang Shinra Tensei, itinulak si Kakashi. Ginamit ni Kakashi ang chain para gapyusin si Pain habang sina Choji at Choza ay ginamit ang Double Human Bullet Tank para durugin ang Deva Path. Ngunit nagawang i-repel ni Pain ang parehong Akamichi clan members at si Choza ay pinrotektahan si Choji gamit ang katawan niya. Napansin ni Pain na ang nakatrap na Kakashi ay hindi shadow clone, kaya ginamit ng Deva Path ang isang pako mula sa isang kahoy na board at pinaputok ito sa ulo ni Kakashi na parang pinatay siya. Umalis ang Deva Path nang hindi alam na buhay pa si Choji. Nakita ni Choji ang katawan ng kanyang ama at umiyak, nagpapasakit sa pagkamatay ng kanyang ama. Si Kakashi, na halos patay na, inutusan si Choji na magluksa mamaya na lang at gamitin ang pagkakataon para i-report ang mga kakayahan ng Deva Path kay Tsunade. Na nag-channel ng chakra kasama si Katsuyo para magpagaling ng mga sugatang tao. Habang tumatakbo si Choji, binaril siya ng Azura Path na buhay pa ng missile para patayin siya. Ginamit ni Kakashi ang natitirang chakra niya upang i-activate ang Mangekyou Sharingan at gamitin ang Kamui ability para i-warp ang missile palayo, na pagtanto ng Azura Path na ginamit ni Kakashi ang Kamui para i-warp ang pako na pinaputok sa kanya kanina. Namatay si Kakashi dahil sa kanyang mga sugat at kakulangan ng chakra. Excited na makita sina Obito, Rin, at Minato sa kabilang buhay, pero nakatagpo siya ng kanyang ama na nagtanong kay Kakashi na ibahagi ang kanyang kwento. Nag-report si Katsuyo kay Tsunade na patay na si Kakashi, kaya pansamantalang itinigil ni Tsunade ang kanyang teknik para ilabas ang kanyang galit at pagkabigo. Habang dinala ni Choji ang profile ng Deva Path at ang mga kakayahan nito, pinasalamatan siya ni Tsunade at sinabi na buhay pa si Choza at kailangan niyang dalhin siya sa ospital. Tanong ni Choji kung buhay pa si Kakashi, pero naglakad palayo si Tsunade.